trabaho para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Naon ta guys. Kra guys. Naon ta guys. Umiyapo naman guys. Okay, mo ginamahal operating hours. But sa karon nga Ginamos. Ginamos. Most of the time 24/7 ang trabaho na to. Inamin ng DPWH-11 na posibleng bumagal ng trabaho sa naturang proyekto. Ito ay dahil sa usapin ng pondo. Napatid na una ng humiling ang DPWH-11 ng 4.86 billion pesos para sa taong 2026. Ngunit ayon sa kanila ay nasa 314 million pa lamang ang naipapalabas para sa proyekto. Ngayon pa man, umaasa silang maibibigay ito bago matapos ang taon. So walay releases no for the rest of this calendar year. Understandably, things should slow down. No. And then of course it follows that the what do you call this? The schedule for the completion will also be moved. But we are very at DPWH, we're very hopeful na marilisan daw pondo, additional na pondo. Sa kabila ng hamong ito, naniniwala pa rin ang tanggapan na matatapos ang proyekto ayon sa target itong schedule ngayong September 2028. Shelly Cayanes, para sa bayan. Magpapatuloy po ang maaraw at mas maaliwalas sa panahon this weekend hanggang sa araw ng Lunes. Ang maalisang hanging silangan ay tanging umiiral sa loob ng ating bansa. Humina naman ang habagat sa ngayon. Mapala naman ang pag-asa, asahan ng tuloy-tuloy na pagulan at maulap na panahon sa susunod na linggo, partikular sa Martes hanggang weekend next week. Meron kasi tayong binabantay ang potential na super typhoon na magpapalaki sa habagat kapag pumasok ito ng Philippine Area of Responsibilities araw ng Miyerkules, tatawagin niyang Bagyong Inday. Hindi man ito tatawid sa lupaan, pero palalakasin ito ang epekto ng hanging habagat sa ating bansa. Ayon sa pag-asa natin ay 3,000 kilometers silangan ng ating bansa ang potential super typhoon. Sa ngayon, may enjoy natin ngayon ang mas maaraw at tuloy panahon. Makakaranas lamang ng paminsang pagulan at bahagyang kaulapan sa Bicol Region, Aurora at Quezon. Nalayan ang hanging silangan. Generally, good weather na rin tayo sa Visayas. Makakaranas lamang ng parandaliang mga pagulan sa Samar at Leyte provinces, posible sa hapon o gabi. Patuloy naman ang mas maaraw na panahon sa Mindanao na may chance ng localized thunderstorm sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na natin ang ating weekend weather ng mga destinasyon sa bansa. Raga. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panahon. Susunod, epekto ng El Nino, pinag-aanda ng Cordillera LGU at water desalination plants na lumipatayo. Murang bilihin, handog sa mga residente at maliliit na negosyante sa kadiwa ng Pangulo sa Baguio City. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan. Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building. PBBM at work.
affidavit sa Quezon City Prosecutor's Office. Sinakbayan Party List Representative Chel Jokno, Representative Sources and Line at WDO Party List Representative Laila de Lima, kaugnay ng reklamo ni hanging attorney Mansa Hawa ba? Ocasio, asawa ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Jokno, ang pagsiwalat ng records ng mag-asawa ay bahagi lamang umano ng kanilang mandato sa pagsasagawa ng investigasyon. Yan ang ulat ni Elijah Canlas. Sumite ng counter affidavit ang kampo ni Nakbayan Party List Representative Chel Jokno at Chrissy Sendanya kasama si Mamamayan Liberal Party List Representative Laila de Lima at Batangas 2nd District Representative Kirby Luisto sa Quezon City Prosecutor's Office ngayong araw. Kaugnay ng isinampang kaso ni Vice Presidential Husband Attorney Manasseh Carpio. Kaugnay ito ng pagsasapubliko ng bank records ng mag-asawa sa nagdaang House hearing kaugnay sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Bukod sa ilang mambabatas, idinawit din dito sina BSP Governor Eddie Remolona Jr. at Anti-Money Laundering Council o AMLAC Executive Director Ronel Benaventura. Nag-ugat ito sa pagsisiwalat ng AMLAC sa kahinahinala at hindi may paliwanag na transaksyon ng mag-asawang Duterte at Carpio magmula noong naupo ito bilang opisyal ng gobyerno. Basta kami, ginawa lang naman namin ang trabaho namin at ang tungkulin namin sa ilalim ng konstitusyon. Alam niyo naman na yung impeachment ay yun, galing mismo sa utos ng ating konstitusyon kung anong gagawin na ako sa representatives. Gabo ako nga po guys. Bye-bye. Wala rin sila. Sampu ng iba pang public prosecutors sa mga panghuling paghahanda. Hinihikayat din ni Representative Sendanya ang publiko Sabi, na guys. magpapagbayag sa Alihapon na mo guys. Yung sudan guys. Kung nakutan ako guys. Bye.